talaga ako. I'm so excited ngayon sa ating guest na makakapanayam na naman natin. Kaya share nyo na ito. So, ito na po, si Attorney Vic Rodriguez. Alright. Hi, Attorney Vic. Kumusta na? Kumusta na after sa ating pakikipaglaban? Still, nandito pa rin tayo. Kayo sa ating mga kababayan. Hello, Maharlika. Magandang araw sa lahat ng Pilipino sa Pilipinas at kung saan mang bahagi ng mundo. And thank you for having me in your channel today, Maharlika. Live din tayo, by the way, with your permission sa aking TikTok page, sa Blue Badge page at sa YouTube sapagkat napakaraming nagme-mensahe pa rin, Maharlika, nangangamusta. And I want to reach them as much as I could. So minarapat ko na itong malaking bagay na i-interview muli sa iyo ay isabay ko na yung iba nating platform para mas maabot ko yung higit na maraming Pilipino saan man panig ng mundo. Correct. So, Attorney Vic, kumusta ka na after sa election, at ang result, kumusta na po kayo? Well, kagaya ng maraming bumoto sa atin at bumoto sa Duterte, disappointed sapagkat hindi natin malaman yung talagang tunay na diwa ng halalan at tila dinidikta na lamang ng iilan at ng makina kung sino yung mga tatanghal na 12 senador. Ako naman ay sadyang nanahimik at minarapat kong respetuhin yung proseso at iproklama yung 12 tinanghal na senador. But for those who have been messaging me, ipinaglalaban ko po kayo sa balit maunawaan sana ninyo, hindi ho kasi talaga tayo yung pa-victim effect ayoko yung biktima at ayoko yung paawa o yung pa-baby na nadaya, kasali ho talaga yun. Ang buenas lang ng mga mandaraya, wala ho lang ako mahawakang ebidensya, Maharlika Kanya hindi ko mapukpok. But I know that the result would have been different kung hindi pinakialaman. Nakita naman natin yung daming grupo nagrereklamo, NAMFREL, PCRV, yung UPI, at kung ano-ano pa mga professional IT groups. But I leave it to well-meaning people like you, like Attorney Glenn Chong, like the Third Floor Studios, si Joey Cruz, at yung iba-iba pa na magdiskurso niyan para naman hindi masabing tayo ay hard loser or sour grape. But nonetheless, kahit na kinalikot yung resulta, hindi pa rin may tatanggi na milyon-milyon ang tumangkilik sa hakbang ng maisog, ang tumangkilik sa inyong lingkod. Maraming salamat po sa inyo. Actually, ang dami pong na-disappoint talaga, dahil kitang-kita namin, ako mismo na nagsusupport talaga sa inyo, nakita namin yung OFW votes, yung Mindanao and Visayas votes, talagang pasok yung Duterte 10. So, para sa akin, para sa amin, na nakatutok din talaga nung eleksyon, isa po sana kayo sa nanalo, but since ikaw na rin nagsabi na, hindi tayo dito nagsa-star graping, at ipaubaya natin dyan sa, like may mga eksperto or magagaling kung paano balangkasin itong naganap na mga discrepancies during election season. Ganun pa man, Attorney Vic, ano ang mensahe mo dahil nakita naman talaga namin na talagang sinuportahan ka ng OFW majority ng mga Pilipino sa iba't ibang bansa. Talagang Attorney Vic Rodriguez ang inilagay nila sa balota. Nakakataba ng puso and it's very humbling na narinig natin yung tinig ng ating mga overseas Filipino workers at yung ating mga Filipino migrants. At marami ako natatanggap na invitation, Maharlika, at mga kababayan na magpunta sa iba't ibang lugar. Sisikapin ko po, mas mahaba po yung ating panahon ngayon. Hindi po tayo sa cloud ng 90-day period to campaign. At ito naman depende po sa pamasahe. Basta may pamasahe, mapakakapunta po ako sa inyo. Marami rin ang nakakatuwa, Maharlika, marami nag-o-offer na magsasagutin nila yung pamasahe, yung hotel. Maraming salamat. Hindi po tayo basta-basta tumatanggi. Subalit ayoko po maging pabigat. Hindi ko po ginampanan yung papel na pabigat mula bata ako hanggang ngayon. At wala ho akong planong simulan. At I recognize yung inyo pong generosity and yung graciousness. Pero magsisikap po tayo. Marunong naman tayo magtrabaho. Basta meron na po tayong pamasahe, sisikapin ko pong maikot kayong lahat upang upang palad at magpasalamat. At yung mga kaibigan natin dyan sa Estados Unidos,
sa New York, sa California. Ang problema lang, ngayon pwede ko na maikwento, Maharlika. Every time punta ako dyan, ako'y na-detain ng immigration And pag tinatanong ko kung anong dahilan, wala naman silang maibigay na dahilan. So I'd like to think that it's something politically related. Kaya lang, yun nga, hindi ko ugali yung pabiktima ba, yung nagpapaawa, yung ako yung biktima at ako yung na-detain. I've been detained there twice for no apparent reason. And was released eventually dahil nga wala naman silang maikaso sa akin at wala talaga akong kaso. Hinaras lang ba? Hinasel lang ko pagpasok ko dyan. I know. So alam na alam ko po yan mga kababayan. So nakakadala din Attorney Vic na hinaharang ka ng wala namang dahilan. But I hope magkaroon ng changes in treatment sa'yo in the future, na hindi ka na ma-detain. Sana dahil yung una, 1.5 oras. Medyo tolerable pa pero alam naman ninyong lahat na pareho tayo, lahat ng tao sa lahat ng nationality. We only have 24 hours a day and we value every minute of it. Nung i-detain sa loob ng immigration ng 1.5 oras, alam ko naman walang basihan. Sige lang, naintindihan ko naman, border control, they have all the right to check yung lalabas at papasok ng kanilang bansa. Pero nung pangalawa na, nung ako ay nagpunta na ng California to meet you for our book signing, Maharlika, nitong January. January 2025. Ito hindi na biro, mahabang oras na ito Halos 3.5 o mag-4 na oras. Bawal magtelepono, walang kumakausap sa'yo, at hindi sinasabi bakit ka iniipit doon. Yung mga nakasabay ko, naubos na lahat sa kwarto, ako na lang natitira And nagugutom, hindi ka naman basta makakain doon dahil nandun lang yung vending machine So ako naman confident, the worst that can happen back then, airport to airport, okay lang din, uwi ako sa aking pamilya, sa aking pamamahay, okay din yon. But nakakadala lang na sayang oras Sa Europe na lang tayo. Pagkakaroon tayong visa, wala pa akong visa Anyway, so yun po yung kwento. At least naikwento na rin ni Attorney Vic. Yun po yung nangyari, grabe. Naghihintay kami sa labas ng airport for, couple of hours. At wala pa siya. Kaya nga kinakabahan na ako. Baka ako naipabalik ng walang reason. But good thing, natuloy yung ating book signing. Very political, motivated, I believe. So anyway, Attorney Vic, So, ang gusto kong tanungin sa'yo, syempre umikot ka sa buong, not only buong Pilipinas, sa buong mundo. Ano yung parang tumatak sa'yo na mensahe ng ating isang kababayan o mga kababayan sa iyong pag-ikot na na-meet mo sila, nag-reach out ka sa kanila, yung mga hinaing nila about, sa bayan or pangarap nila. So, meron bang nagtatak sa iyong isipan? Meron. Ang pinakatumatak sa akin, Maharlika, napakarami pa rin mga Pilipino na nagmamahal sa Pilipinas at nagmamalasakit sa kapwa nila Pilipino. At yung nakikita natin na ugly part of being a Filipino at yung ugly side ng Pilipinas, manipis na bahagi lang yan Unfortunately, sila yung nandoon sa position of power na sila ang nagsishape ng polisiya, maling polisiya, sila yung nagmamaneho ng ating, kumbaga isang barko tayo, isang bangka tayo, sila yung kapitan at sila yung pumipihit at nagmamaneobra kung saan tayo patungo. But napakarami, I think the majority of the Filipinos, matitino, mahal ang Pilipinas, may malasakit sa Pilipinas at maganda yung kanilang aspirasyon, pangarap at layunin pa rin. Manipis lang na bahagi yung talagang saksakan ng korap. Unfortunately, nandyan sila sa position of influence and power sa Senado, sa Kongreso, sa Executive Department. Yun ang nakakalungkot. Yeah. So, that's good to know. Talagang ang mga kababayan natin ay marami pa rin talagang makabayan at umaasa na mabago yung ating mahal na lupang sinilangan. So, Attorney Vic, recently, di ba, yung ating pinaglalaban na buy scam, na tinatawag natin buy scam, ay naudlot na naman ang oral argument. So, pwede mo bang i-share sa ating mga kababayan, sa tingin mo anong dahilan kung bakit ito ay laging napupostpone?
Well, unang-una, merong unang naging petisyon laban sa 2024 action ng gobyerno sa administrasyon ni Bongbong Marcos, yung pangingialam at pagkuha ng 60 billion pesos worth ng PhilHealth funds. Kinuha nila mula PhilHealth yan at yan nga ay dininig sa Korte Suprema. Nakita naman natin, narinig natin, natin yung naging palitan ng mga kagalang-galang na hukom ng Korte Suprema at ng mga petitioner at ng depensa ng gobyerno. Talagang talo gobyerno. Hindi nila mapaliwanag at talagang there is no justification why they took the 60 billion pesos from PhilHealth and put it back doon sa Treasury, sa National Government Fund. Hindi nila mapagtanggol yon. This was 2024. Hindi na nila mapagtanggol yung unconstitutionality ng ginawa nila. Mas lalong hindi nila mapagtatanggol itong maanomalya, unconstitutional, illegal, immoral, invalid 2025 budget. Kanya, yun lang ang nakikita kong dahilan kung bakit lagi na po-postpone. Originally, April 1, 2, and 3 yung schedule for oral argument. It was moved to May 19 and then nagmosyon na naman ang gobyerno at sinasabi na i-consolidate yung panibagong petition. The question that is being asked sa akin at kay Congressman Sid Ungab, ano na ang nangyayari? Bagamat rinerespeto natin na yung kaso ay nakabinbin sa Korte Suprema at pinapahalagahan ko yung naging mabuting paalala ni Senior Associate Justice Marvic Leonen at pinaaral niya sa amin yung isang kaso, yung mga bagay na dapat naming pwedeng idiskurso sa publiko at hindi dapat idiskurso dahil ayaw na nila ma-preempt yung kaso. Kaya lang wala kaming choice ni Congressman Sid Ungab, Marlica at mga kababayan, sapagkat pinopospone nga ng pinopospone. Kami naman ay may pananagutan din bilang Pilipino at petitioner, si Kong Sid bilang halal na kongresista ng 3rd District ng Davao. Kami ang nagsampa ng kaso, kami ang naglahad ng mga anomalyang proseso sa Vice-Cam, kaya marapat din siguro na bigyan kami ng laya ng Korte Suprema na sagutin yung mga inquiry ng taong bayan kagaya mo, ano na ang estado nitong kaso 2025 national budget. Hindi po ito mapagtatanggol ng gobyerno at hindi nila maitatanggi na this is unconstitutional. And as a lawyer, I think the only reason why they keep on pushing for the resetting and the rescheduling of the hearing, pag ito ay na-desisyonan na unconstitutional, whether totally in whole or in part, meron tiyak na mananagot dito criminally and could be a ground for impeachment for signing, authorizing, and approving an unlawful piece of legislation which is now known as the 2025 General Appropriations Law, yung 2025 National Budget. Kanya, yun ang tinitingnan naming anggulo. Bakit napopospone na napopospone? Yeah. So, speaking of na pwede maging grounds for impeachment, etong nangyari dyan sa national budget kapag napatunayan. Recently po ang kanilang campaign manager na si Toby Tiangco ay umamin na pinondohan talaga itong itong hakbang nila para i-impeach si Inday Sara ng 10 bilyong piso at ito ay idinaan nga dito sa pamamagitan ng pagbayad sa mga kongresista para pumirma dito sa impeachment ni Inday Sara. So nung narinig niyo for sure yung balita na sila ay umamin na talagang meron talagang puwersa para permahan at i-impeach Inday at kaya nga lumalabas itong mga ito dahil naramdaman nila during election yung protest vote na sa kabila ng pagigipit nila kay Inday Sara o sa mga Duterte ay nanindigan yung taong bayan na suportahan pa rin ang mga Duterte at katotohanan. So, kumbaga, naglabo-labo na itong administrasyon, na parang sila mismo within their group ay nagbubukingan na, which is ito nga yung 10 billion na pinondo nila dito sa impeachment na ito and campaign. Diba? Sa campaign nila itong 2025 midterm election. Ano pong comment nyo dyan? Well, yung naging pahayag ni Congressman Toby Tiangco, nung ito'y lumabas at nag-viral, agad-agad nung ating mga grupo ng abogado ay dinownload at preserve na yung video
yan. Nice. Because we will be able to present that pag nagpatuloy yung oral argument sa Korte Suprema and even in the bar of public opinion. Kung yung ating ipinakita mga blanco na 28 items diyan sa Bicameral Conference Committee report ay tinatawag nating slam dunk evidence, itong naging pahayag ni Congressman Toby Tiangco ay magagamit at may tuturing na smoking gun. Ito'y pagpapatunay na talagang sinalaula ang pera nating mga Pilipino. Sinalaula yung 2025 national budget. And there is no denying. All we need, what we're pushing for right now is for the continuation of the hearing so that there will be a finality, a conclusion, magkaroon ng desisyon ang Korte Suprema. Pareho yan, nakaabang din kami doon sa 60 billion pesos na PhilHealth funds, Maharlika. Kung ano ang magiging hatol ng Korte Suprema at malamang yan ay unconstitutional nilang sasabihin yung ginawang pag-transfer ng pondo. Ganon din dito sa 2025 national budget. Ripe na yung daan para magsampa ng impeachment. At malinaw din naman simulang-simula pa lamang na dapat ang pinakamataas na budgetary allocation ay ang edukasyon. Pero itong 2025, hindi education sector ang binigyan ng malaki na highest budget priority. Ang binigyan yung public works. Doon pa lamang maiipit na sila. At nakita natin kung paano talaga sinalaula itong ating 2025 national budget. But we'll wait yung doon sa magiging resulta ng hearing doon sa PhilHealth 60 billion na pinakialaman ng national government at syempre itong hearing sa national budget natin for 2025. And I hope with a new set of congressmen in this 20th Congress, pati senador, sana naman ay maayos na yung pagpapasa ninyo ng pinakamahalagang piece of legislation every year, yung ating taunang budget. Ito na naman, pagbukas ng Kongreso, within 30 days after the SONA, ay isusumite ng Executive Department yung kanilang panukalang budget for 2026. Bantayan natin. At meron na tayong mga bagong alyado, mas marami sila ngayon, diyan sa Kongreso at diyan sa Senado. Sana naman, wag nilang biguin ang mamamayang Pilipino, wag silang maging instrumento na salaulain uli ang ating taunang budget, ang pera ng mamamayang Pilipino. Wag na nilang hayaan na maulit yung ginawa ng Vice-Cam na nagpasa ng blankong mga Bicameral Conference Committee report at nagpanukala ng illegal, immoral, invalid at unconstitutional 2025 budget. Attorney Vic, sa tingin mo ba yung pag-amin ni Congressman Toby Tiangco na talagang may impluwensya ang administrasyon, ang presidente para sa pagpapa-impeach kay Inday Sara ay magagamit ito just in case na matuloy itong impeachment trial kay Inday? Yung sa pag-amin niya, alam mo personally, Maharlika, bilang abogado, bilang maisog, yung bagong set ng senador for the 20th Congress, hindi naman sila bound noong rules ng 19th Congress. Bago na ito basura na, kumbaga functus officio na. Yung 19th Congress, hindi na sila bound o saklaw. Kung ano man ang rules ng 19th Congress, 20th Congress ito Dapat yan, on its face, i-dismiss Huwag nang i-junk na, ibasura na. May pag-amin na yung impeachment complaint, unang-una hindi ito yung verified impeachment complaint required by the Constitution. Babalik na naman tayo doon sa hinihingi ng hakbang ng maisog, yung to uphold, defend, and respect the Constitution. Pagkatapos niyan, inamin mismo ng campaign manager ng alyansa na si Congressman Toby Tiangco kung anong nangyari at sinabi naman niya na yung impeachment na yan, talaga namang may mga pangakong pera. Pagka ikaw ay motivated by money, that is corruption. Kahit anong tingnan mo, kahit anong paliwanag mo, corruption yan. Hindi yan dahil valid yung mga isinisigaw ng pumirmang 215 originally na congressmen at dumami na. Ngayon, inaamin na mismo ng miyembro ng Kongreso na sila ay motivated by money. They were powered by money, unfortunately, money of the Filipino people. So, bilang isang abogado, sa tingin mo, madidismiss itong impeachment proceeding dahil dun sa mga kadahilanang nabanggit mo
at papaano mapadismiss ito based sa legalities? On its face, pwede magdesisyon ang Senado sitting as an impeachment court na tainted. Malinaw, tainted. Dungis na dungis itong impeachment complaint sa sinabi sa naging pahayag ni Congressman Toby Tiangco. Malinaw yan. Dungis na, ang dumi-dumi. At nakita naman na ang talagang motivation ay kwarta, ay pera. Pera ng mamamayang Pilipino. Uulitin ko, corruption yan. Ang impeachment complaint, napatunayan na, alam naman natin ang usap-usapan na nun na ito ay powered by money. At may pangako, may bigay ng pera, may suhol. Ang ginawa lamang paglabas at naging hayagan, statement o pahayag ni Congressman Toby Tiangco ay pagkumpirma sa matagal ng nalalaman ng higit na maraming Pilipino. Yes. So, in connection dyan, sa impeachment ni Inday, nung like I think a day or 2 days after, biglang after ng result ng election at ang party list ni De Lima ay nanalo. Then nagbigay ng pronouncement itong si Romualdez, si Speaker Romualdez, na kukunin niya as prosecutors, one of the counsel itong isa sa mga counsel itong si De Lima, actually at saka si Cheljok, no? So, actually, bago in-announce, after a day yata, nung in-announce yan, na overturn yung kaso ni De Lima, di po ba? So, ano yung, mo dito? Ano yung reaction mo dun sa pagkuha dito sa dalawa, kay Jok, no, at kay De Lima? Then, after a few days na overturn yung kanyang kaso at pwede siyang ipa-aresto ulit, tama ba? Again, unang-unang sa impeachment. Yung naging pahayag ay hanggat ikaw ang namumuno ng 19th Congress. Pagpasok ng 20th Congress, maaari at sana ay magkaroon ng bagong speaker. Pagka may bagong speaker, may bagong panantayan yan. Magkakaroon ng bagong opisyal, ang mababang kapulungan, magkakaroon ng bagong rules na kinakailangan din ay i-ratify ng Senado. Kasi rules nila pareho yan Diba? So, hindi pwedeng magsiguro na kikilalanin ng 20th Congress, lalong-lalo na ng Senado, yung rules of the 19th Congress. Nandyan si Congressman si Senador. Senador na. Husay na abogado, nalalaman niya yan. At alam ko, sisilipin niya yan, na hindi sila saklaw at hindi maaaring igiit na yung rules prevailing nung panahon na pinalusot yung maanumalyang impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte, ay siya rin magiging rules of procedure na gagawin at obserbahan sa gaganapin na impeachment at trial. At ako naniniwala, tainted nga, napakadungis. At dungis na dungis ng korupsyon itong impeachment complaint. Mahalaga yung papel na gagampanan ng ating mga senator judges sitting as an impeachment court. Dapat hindi sila pumayag na ipagpatuloy ang pagdinig sa isang marumi at madungis at tainted na impeachment complaint. Otherwise, tainted na rin yung magaganap na pagdinig. Tainted yung procedure. Pati yung mga bagong halal, sariwang-sariwa yung mandato nung tinanghal na 12 senador, matitaint din yan na nagpapagamit dito sa maanumalyang impeachment complaint. Kaya dapat yan, sa tingin ko, all things being equal, objectively, dapat yan ay hindi bigyan ng due course ng Senate sitting as an impeachment court. Dapat yan ay ibasura at hindi na dapat sayangin ang bawat sentimo na gugugulin sa pagdinig sa isang marumi at tainted at corrupt-ridden impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Sapagkat napakaliit ng ating fiscal space, Maharlika. Napakalaki ng budget gap, ng budget deficit. Pipilitin pa natin itong impeachment case na alam naman natin maanumalya, inamin na ng campaign manager mismo ng alyansa na yung pagpirmang yan ay pera. Buti sana kung pera ng mga private money ng opisyal ng mababang kapulungan. Pera naming mga Pilipino yan, pera nating mga Pilipino yan. Kaya may karapatan tayong magsalita. May karapatan tayong magpahayag ng ating hindi pagsang-ayon sa pagpapatuloy ng huwad na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Now, if they really think that she should be made accountable
doon sa mga ibinibintang sa kanya. Hindi naman lahat tapos na eh. They just have to wait for another year and they can institute a better and more truthful and an honest to goodness impeachment complaint kung meron mang basihan.